pakinggan naman natin ito. Short topic lang, ma'am. Dito tayo kay Attorney Rene Bueno, ma'am. Talawin natin sa Attorney Rene. Attorney Rene, kamusta ka na? Yan. Key testimony. Abangan sa Martes. Dako po, NBI Matibag. Ikaw ba yan? VP Sara, trial. Matibag will drop a bombshell on Tuesday. Nako, alamin natin ito. Kay Attorney Rene Bueno. Pasok, Attorney. At syempre sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, ma'am. Pasok, Attorney. Yes, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga viewers at subscribers dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ang ating pong paksa sa araw na to ay tungkol sa napipintong pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag sa darating po na Martes. Mga subscribers and viewers, maupo muna kayong lahat. Ihanda ang inyong mga ballpen, pati na ang inyong mga utak dahil ang tatalakayin natin ngayon ay legal discussion. Ito po ay isang high stakes political thriller na may kasamang matinding panggigil at kaunting resibo. Ngayon, sa darating na Martes po, July 21 na yan, 2026, masasaksihan po natin ang tinatawag na grand finale ng House Prosecution Panel para sa Article of Impeachment number 4. Dito sa article nito, nandito yung grave threats, nandito yung assassination plot, nandito din yung inciting to sedition. So, sino ngayon ang isasalang na huling testigo ng prosecution? Siyempre, walang iba kundi ang mismong hepe ng National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag. Okay, so medyo matindi-tindi itong susunod at pang grand finale na testigo ng prosecution dahil itong si Director Melvin Matibag ay isa pong mahusay na abogado. So asahan po natin Martin, nagluto ka ba ng rice? Ng tanong, kasagutan sa darating na Martes. Nagluluto ka na? Sa ating pong diskusyon Ng rice? No, gagawin po nating simple. Mabilis. Naluto na? Ang ating usapan at although magkakaroon tayo ng konting mga legal na katatawanan dito. Pero hihimayin natin sa lecture na to kung ano-ano ba ang mga batas, jurisprudence na napapaloob dito sa pagdinig na ito laban sa Vice Presidente. Okay, so ang madalas itanong, bakit ba may grave threats sa impeachment? Okay, so bago natin tawagin si Director Matibag sa witness stand ng ating imahinasyon, balikan muna natin ang pinagugatan dito. Ano ba ang Article 4? Ang article po, ito po yung kaso kung saan pinagbibintangan po si VP Sara Duterte ng high crimes at betrayal of public trust dahil sa kanyang maaksyong late night press conference noong November 23, 2024. So marami pong nakapanood nito, di ba? So siguro naman kayo rin napanood nyo na itong late night press conference ng ating Vice Presidente noong November 23, 2024. So almost 2 years ago na to. Kung natatandaan nyo to, doon niya po binitawan ang mga katagang may kinausap daw po siyang assassin na kung mapatay man siya ay patayin naman si PBBM, si Speaker Martin Romualdez at ang unang ginang na si Lisa Marcos. Pero ito dinagdagan pa niya to ang pagkakaalala ko, dinagdagan pa niya ito sa ibang interview ng His Revenge from the Grave, a Crime. So, yun ang pagkakaalala ko dyan. Kung di ako magkakamali dahil nabasa ko din naman yan at napakinggan sa ibang interview. Alam nyo, nung nasa law school kami, may mga joke dyan tungkol sa mga ganyang sitwasyon na may kinalaman sa law of succession. Pag sinabing succession, may pamilyar tayo dito sa paggawa ng wills and testaments, di ba? Pero sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, parang nag-imbento siya dito ng bagong legal concept. Yung tinatawag, para sa kanya, konsepto niya to, kunwari lang. Joke lang to yung legal concept na kung tawagin ay wills and
treatment. Hindi sa will and testament. Will and treatment. Okay? May conditional contract pa sa assassin. Kung sa obligations and contract to, ang tawag dito ay ang tawag namin dito sa law school, suspensive condition. Babarilin lang kita kapag binaril mo ako. Ang problema, bawal po ang kontrata na ang layunin ay krimen. So, pag ganyan, void ab initio ang mangyayari. So, walang kabisa-bisa sa umpisa pa lamang. So, walang kontrata. Kasi yung basihan ng condition ay illegal. Okay? So, ayon po sa mga House prosecutors, tulad ni Representative Tira Ridon, Tira Ridon. Ang pagharap po ni Director Matibag sa Martes ay hindi lang basta pag-ulit ng mga napanood na natin sa balita. Siya ang magpapakita ng kumpletong picture o ang buong ulat ng NBI. Kasi nga, di ba, siya yung hepe ng National Bureau of Investigation. So, nasa kanya yung kumbaga nasa kamay niya kung paano ipakikita ang buong larawan ng mga pangyayari tungkol dito sa kinakaharap na kaso ng ating Vice Presidente. So ano ang mga inaasahang ilalatag ni Direktor Matibag? Okay? So kung maalala nyo, naunang sumalang ang mga cybercrime agents ng NBI tulad ni Attorney Lotto at ni Agent Kalilong para i-authenticate ang video at sabihin, opo, si Vice President po yung nagsasalita sa video. At yung pong video na yan ay hindi po AI deepfake. So, genuine po yan, authentic po yan, original po yan. Hindi po yan insert, hindi po yan nagkaroon ng edit, no? At yan po ay talagang original, no? So ano-ano po ang mga inaasahang ilalatag ni Director Matibag sa darating na Martes? Kung maalala niyo po, naunang sumalang ang mga cybercrime agents ng NBI, katulad po ni Attorney Lotto, ni Agent Kalilong, para ma-authenticate ang video at sabihin, opo, si Vice President Sara Duterte po yan, no? At yan pong video na yan ay hindi po AI deepfake. So original yan at well authenticated ang video na yan. So si Matibag naman ang magpapatunay ng intent at ang lawak ng investigasyon ng buong ahensya, no, ng National Bureau of Investigation. Okay, so haharapin ni Matibag ang pinakamalaking tanong ng mga senator, judges at ng defense. Siyempre, tayo din, tinatanong natin to sa ating mga sarili. At siyempre, kung nagkakakwentuhan kayo dyan sa may kanto, sa may tindahan, ni Alit Petra, no, ang tanong kadalasan dyan, sinasabi ninyo mayroong inarkilang assassin si Vice President Duterte. Tunay bang may assassin talaga? O baka naman nagbibiro lang si Vice President Sara Duterte? So, magpapakita ba ang NBI ng intelligence report na may mga pangalan o sasabihin nilang ang mismong publikong pag-amin ay sapat ng mananakot laban sa Pangulo, sa Speaker of the House, yung dating Speaker of the House, sa First Lady na si Lisa Marcos. Okay, so dito, iuugnay siyempre ng NBI ang press conference na ito sa mga naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Gaya ng sinabi niya noong October 2024. Hindi ko maalala kung anong petsa niya. Basta October 2024 na gusto niyang putulin ang ulo ng Pangulo sa kanyang imagination. So, sabi ng iba, imagination lang naman yan, di ba? Ano namang kasalanan dyan? Masama pa mag-imagine. Di ba? Alam niyo po, sa ilalim ng Article 282 na revised, ito po yung grave threats. No? Ang krimen po ay nagagawa kapag nanakot ka, nagagawa ka ng isang masamang gawa na may parusa sa ilalim po ng ating batas. Kapag tinanong ng defense si Director Matibag kung paano naging grave ang banta kung sa imagination lang naman ni Vice President Duterte pinutol ang ulo.
ang isasagot siguro ng NBI dito ay Your Honor, ang problema po, ang imagination po ng Vice President may kasama pong confidential fund at late night press conference. So, joke lang yun So, actually napakalakas ng impact, no? Itong nalalapit na appearance at pagtestigo ni Director Matibag dito sa impeachment trial na to. Ang laki ng epekto na to. Yung pag-upo niya dyan bilang testigo, dyan sa witness stand. Ano to talagang malaki ang titibagin ni Director Matibag. No? Yung? At dito, meron tayong mga pangunahing dahilan o impact, no? Kung ano magiging tao ng trial the moment itong si Director Matibag ay humarap na at umupo na sa witness stand. Alam niyo po, ito kasing Article 4. Siyempre, bawat article ng impeachment may mga grand finale yan bago tapusin ng bawat artikulo. So dito, dahil si Matibag ang huling testigo para sa yugtong ito, ang kanyang testimonya magsisilbing ribbon na magtatali sa buong ebidensya ng prosecution para sa grave threats. Kung maganda ang kanyang pagsasalita, ang pagpapaliwanag, no, maiiwan sa utak ng mga senator judges ang bigat ng banta. Pero kung papalpak, guguho ang buong Article 4. So napakalaki ng impact nito sa presentasyon ng Article 4 dyan sa impeachment trial. So dapat ang presentasyon dito ni Director Matibag talaga ay napakaganda. Otherwise, tibag ang Article 4, no, ng articles of impeachment. Okay? Salamat, attorney! Alright. So, naku po, may aabangan tayo sa Tuesday, mga kakabsat, mga pasabog ni Matibag. Siguradong mabibwisit na naman si Alan Peter Cayetano, no? Pinagbigyan niya na, hindi na siya tumuloy ng Thailand para lang harapin ang Senado, mga kabsat. Abangan natin. Okay, last topic tayo bago tayo mag-lunch break. Late lunch break. Last topic tayo. Countdown tayo.